sir, we would like to interview about geological hazard. Before we start, I introduce my name. My name is Stephanie Parmag Banwa, 17 years old from Kaunlaran High School, grade 12 HA student. Would you like you to introduce yourself, sir? Ako nga pala si Jose Amparado Caparal Jr., focal person ng BDRRM ng Barangay Dagat-Nagatan at fire chief ng fire volunteer ng Barangay NDBS Dagat-Nagatan. So let's start the questions. Okay. First, what is geological hazard? Okay, ang geological hazard ay isa sa mga maraming uri ng mga salungat na kondisyon ng geological na may kakayahang magdulot ng pinsala at pagkawala ng ari-arian at buhay. Ang mga panganib na ito ay binubuo ng biglaang phenomena at mabagal na phenomena. Tama po. Ngayon naman po, sumunod ay, what are the geological hazards that you encountered here in the Philippines? And can you give us a short description about that? Regarding dyan, karamihan naman yung lindol, earthquake. So, yung na-encounter ko nung siguro mga 17 pa lang ako, 16 is yung 1990 Luzon earthquake. So, devastating yun. Umabot ng 7.5 something na ano yun, ng lindol. So, talagang ano yun, ang epicenter nun sa Baguio City. Pero buong Luzon ang naka-ano nito. Maging dito sa Maynila, umabot yung intensity niya. So, what can we do po before, during, and after the disaster? Kailangan tayo makilahok sa earthquake drill. Sa ganun, alam natin kung paano duck, cover, and hold. Tama po. Para sa ganun, may kaalaman tayo at umiwas tayo kung sakaling natapos na yung lindol, wala nang aftershock, lilikas na tayo sa ating mga bahay, lalabas tayo sa open space. Ingat tayo sa mga posting pwedeng matumba sa atin, yung mga wires. So, open space, ibig sabihin, maluwag siya, wala siyang pwedeng bumaksak sa atin. Next po, do you have some numbers of who to call if we encounter this kind of hazard? Magandang tanong yan. Sa ngayon kasi, merong ini-introduce si Civil Defense na lahat ng lungsod sa Metro Manila is 911. Dial 911, so kunyari, nasa Nabotas ka, pag dumayal ka ng 911, BDRRM 911 ng Nabotas. So, kung saan ka, Nabotas din ang makakasagot sa'yo. Pag nasa Caloocan ka, dial 911, ano ng Caloocan ang makakasagot sa'yo. So, maganda yun. Mas efficient. Pag dial 911, ilang numbers nang alam mo na. What are the safe places we can go to if this disaster happens? Pag lumindol, kailangan tayong humanap ng matigas na bagay na pagtataguan natin, katulad ng mesang matigas or yung mga bagay na pwede kang magtago sa ilalim na matigas na kakayanin yung kisame na bumaksak pero hindi mababali yun. So, tandaan po natin, ang laging tatandaan natin is hawakan natin yung leg natin sa ulo, then yuyuko. So that, kasi ito ang pinaka delikadong part ng ano natin, baka mabaksakan. So ito ang protektado dapat habang nakayukong ganyan. That's all lang po. Maraming salamat po sa time na binigay. Okay, wala nga naman. Good afternoon, sir. I'm Justin May Perante from Kaunlaran High School. Maaari po ba kayo magpakilala? I'm John May Bustiere Balo, isang fire volunteer ng NBBS Dagat-Nagatan. May 5 question po kami dito. Pwede na po ba tayo mag-start? Sir, what is hazard? What is geological hazard?
Para sa akin, ang geological hazard ay iba't ibang uri ng sakuna na nararanasan dito sa ating komunidad o sa ating bansa. Second, sir, what are the geological hazard that you encountered here in the Philippines? And you can give us a short description about that. Sa mga naranasan kong geological hazard is flood sa baha. Matinding baha na naranasan ko. Yung lahat, yung sa community natin na apektuhan. Do you have some number of who to call if we encounter this kind of hazard? Ang pinakauna is pwede natin tawagan yung 911 about kung kailangan natin na rescue. And last, sir, what are the safe place we can go to if this disaster happens? Sa nangyari, saka magkaroon man tayo ng geological hazard nangyari, meron tayong mga evacuation center. Nandiyan yung school natin, pangunahing evacuation center natin is school. That's all, sir. Thank you po. Good afternoon po. Ako nga po pala si Gabriel Cososo kayo. Magandang hapon, ako si Kagawa Darwin Geronimo. Magandang hapon. Interview ko lang po kayo about po sa geological hazard. Pwede na po tayo mag-start. Okay. Ano ang geological hazard? Unang-una ang geological hazard. Ito yung mga sitwasyon na kung saan ay makakaraan sa mga sakuna. Unang-una yung mga hindi natin inaasahang pangyayari sa ating kapaligiran. Pangalawang tanong po. Ano-ano ang mga geological hazard na naranasan mo na dito sa Pilipinas at maaari mo ba kami bigyan ng maikling paliwanag tungkol dito? Unang-una, sa sitwasyon natin dito sa Nabotas, ang una-una natin naranasan ay ang bagyo. Nakaraan, nagkaroon tayo ng bagyo, at ang sumunod dito naman sa Nabotas, wala naman yung landslide. Tapos yung baha, yun ang mga nararanasan dito. Ang lindol, hindi naman natin na i-predict kung kailan dumating, pero kailangan din natin pagandaan. Pangatlong tanong po. Ano ang maaari natin gawin bago, habang at pagkatapos ng sakuna? Una-una, para madali natin maipaliwanag yan, ilagay natin sa naranasan namin dito sa barangay natin. Ano ba ang mga ginagawa sa barangay? Bago. Siyempre, yung bagyo, meron kaming mga tawag dito, yung mga update ng mga galing Pag-asa. Yun ang una namin ginagawa. Pangalawa, siyempre, kailangan alamin namin kung ano gano'ng kalakas at ano ang mag-i-effect ng mga ito. Sa paghahanda namin, siyempre kailangan natin maghanda. Kung sa tinatawag namin na 3 araw na pagkain para sa mga tao, kailangan namin ipaghanda yun. Pangalawa, yung kailangan, kung meron mas malaking sakuna na sa bagyo, kailangan namin mabigyan sila ng tirahan. Habang naman bagyo, ang pinaka-importante dun sa habang may bagyo ay nag-ikot kami para sabihin ng mga tao na kung wala namang pong gagawin sa labas, huwag na lang po munang lumabas. Napakahirap po ng mga tao lalabas pa. Imbis na bagyo lang po yung kakaharapin namin, siyempre po yung ibang aksidente po maaari po namin makaharap. Para maiwasan po yun, kailangan po namin sabihan po sila. At tulad ng mga estudyante kayo na sinasabi na sa inyo na wala na munang pasok, ganoon din po sa amin dito sa barangay. Dahil tayo nakapaligid sa atin yung tubig, yung mga ilog, mga sa tawing ilog, sinasabihan na po namin. Tapos habang sinasabihan namin, syempre, titignan namin yung sitwasyon dito. Una-una, titignan natin yung mga sitwasyon ng pumping station. Kasi yun, malaking tulong para sa atin. Tapos, kung may mga iba pang katulad yan, may mga nakahanda tayong bangka, may nakahanda tayong pagkain, at kailangan
nakahanda rin po kung ano po ang dapat natin gawin para sa mga tao. At pagkatapos man ng bagyo, ang unang-unang problema natin yan ay yung basura. Katulad nung nakaraang bagyo, buong barangay natin ay nagkakaroon ng basura. Ngayon, yun ang problema. Pangalawa, paano magsisimula uli yung mga naapektuhan. Karaniwan, kung nitong nakaraan, tinulungan tayo ng City Government of Navotas na nagpadala dito ng mga kahon-kahon para sa bawat pamilya ng relief na nanggaling sa national na DSWD. Yun po, pagkatapos ng bagyo, kailangan natin sila maibigyan ng tulong. Yun lang. Pang-apat na tanong po. Ano ang numero na pwede namin tawagan kung nakaranas kami ng ganitong uri ng sakuna? Una-una, huwag na tayo lumayo dahil national, malayo po yun eh. Dito na lang po tayo sa barangay. Ang hotline po namin dito sa barangay sa landline is 8351-5505. Kung sa lokal naman, yun yung 8281-1111. Kasi yung cellphone, bihira na rin natin. Pero meron kami number ng hotline ng cellphone dito. Ito yung number nila. 0917-199-6227. Karaniwan naman po, pag po tinawag din sa lokal, tinatawag din po dito. Ngayon po, dito po nakahanda po kami rito. Nakada lugar natin, kasi ang lugar natin nahahati sa apat Area 1, Area 2, Site A, Area 4. Ang problema lang natin kasi boundary tayo ng Malabon. So, bawat lugar na yun, meron kami radyo na para i-communicate sa kanila. Nakahanda po yung mga bangka, yung mga ambulansya, yung mga rescuer natin, nakahanda naman. So, tumawag lang po kayo sa numero na yun. Kung nakatawag naman kayo sa lokal, tatawag din naman po sa kanila. Ganun po ang coordination ng barangay at ng city. Last na tanong po. Ano ang mga ligtas na lugar na maaari natin puntahan kung mangyari ang sakuna na ito? Ang bawat barangay po ay nagtatalaga ng mga evacuation center. Kung mapapansin nyo sa lugar natin, may mga nakatulong kung saan evacuation center, hindi ka na maliligaw. At alam nyo naman kung nasaan ang barangay, meron din po tayo dyan sa tabi na may mga modular tent po tayo nakahanda. Kung saan, pero sa awa naman ng Diyos, hindi naman po natin nagagamit yun dahil sa may mga pamper dahil. Yun lamang po. Thank you.